And this is our dark and light side of life, last day na ng Setyembre. Oh. And then papasok pa yung first Tuesday natin ngayon. At lahat-lahat na ng negative nagkakaroon na. So alamin natin kung saan galing yung problema ninyo. Okay? Panoorin nyo yung health reading down mamaya hanggang real talk po natin. Okay? So shuffle muna natin ito. Sa gusto mo pa reading kasi mag-book na kayo ngayon para malaman nyo kung ano yung mangyayari sa Oktubre ninyo. And then panoorin nyo yung ibang episode ko para malaman nyo kung ano yung mga payo na meron dyan para matuto din kayo, di ba? Oo. Kasi kapag isang episode lang pinanood nyo, hindi nyo magigets kung ano yung message ni universe sa atin ngayon. So, again, dito yung mga manggagaling yung issues natin at dito naman manggagaling yung solutions. Habang maaga pa alamin nyo. Okay? So, basta malaki yung deck, ang hirap i-shuffle. Okay. Ayan. Okay, kukuha tayo dito ng tatlo. Una, abandonment. That is the Eight of Cups. Pangalawa, the Queen of Pentacles. Ay, Diyos mio. And pangatlo, and the Strength. Oh, ito na. Oh, 'di ba? Yung problema mo daw, posible na ito napakaganda. Yung abandonado ka, naabandona ka ng isang tao, no? Na breadwinner mo, sinasandalan mo, inaasahan mo, yung binibigay ang lahat sa'yo. Ngayon, tinatamaan yung lakas mo, tibay mo, dahil nawala siya sa tabi mo. So, kapag nakarelate ka sa ganyan, di ba? Kasi minsan, napakadami ng trials or pagsubok sa buhay natin na ang buong akala mo yung pinili mo is tama. Ang buong akala mo yung decision mo is okay na yon. Pero ang hindi mo alam na yung palang tinalikuran mo, iniwan mo, yun pala yung totoo pa sa'yo. At na-prank ka kung ganon, di ba? Na-prank ka ng sitwasyon. Kasi masyado kang nasilaw sa mga pangako, nasilaw ka sa mga sabi-sabi ng ibang tao. Kaya nga, di ba, huwag kang makinig sa mga sinasabi ng ibang tao kasi darating at darating ang panahon, manghihina ka, tatamaan ka. Una, kung yung tinalikuran mo is yun pala yung totoong nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo, yun din yung tao na hindi ka lang pinapakain kundi tinuturuan ka paano maghanap ng pambili ng pagkain. Tapos, ang ayaw mo kasi magtrabaho, ayaw mong maghirap, kaya yung hinanap mo, sumama ka sa buong akala mo, mahal ka dahil sa ibang intensyon. So, ito yun, tinatamaan yung lakas mo, tibay mo, at sikmura mo sa panahong ito. Ngayon, dito alamin natin. Nakuha tayo dito isa. That's the Page of Wands. Andi dito, lumabas yung Hermit, kukunin natin, at lumabas din yung Emperor. Okay, so wag na natin itong kunin. Set aside natin ito. Yan. Yung Page of Wands kasi, no? Isa itong mensahe o isa itong panlinlang sa pag-ibig natin. Kasi kung titignan mo, no, siya yung tao na minsan yung dala niyang mensahe is parang palaisipan. Kaya siya nandiyan eh. Darating siya sa tamang panahon, kailangan mo lang mag-isip. Kasi para makita mo yung totoo. Ito yun. This is the Emperor. Kasi yung Emperor is isang may tuturing mo that the stability of that person, no? Ando doon yung ruled by head siya. Isa siyang tao na bago siya dumating sa punto na naging emperor siya, na master na niya yung buhay niya, alam na niya yung pasikot-sikot at takbo ng sarili niyang buhay. Ito yun. Kasi ikaw, hindi ka naghintay sa tamang panahon dito. Iniwan mo sa ere yung tao. Tapos, hanggang sa dulo, tinamaan ka financially, doon ka nanghihina, 'di ba? Doon ka nawala ng lakas.
dito, kung hinintay mo ang tamang pagkakataon para sa'yo at pinag-isipan mo, no, ng malalim at ginamit mo yung mga analysis mo, makukuha mo ito. So this is not just for a male or a female. Kasi kung babae ka, ito yon. Kung naghintay ka sa tamang panahon at hindi mo siya ipinagpalit, ito talaga ang para sa'yo. Kung ikaw naman yung lalaki, kung hindi mo iniwanan yung babae dahil lang sa mga udyok ng ibang tao, kung ginamit mo yung utak mo, kung ginamit mo yung puso mo at nagpakatotoo ka, mapupunta ka sa tamang tao. Yung iba, nasa tamang tao na, no? Pero iniwan pa nila. Ando doon yung ang buong akala nila, yung pinili nila, yung magbibigay sa kanila ng kasiyahan, lahat ng support na nando doon, pero nagkamali sila. Kasi wala kang patience na maghintay sa tamang mensahe at sa tamang pagkakataon. Kaya nga 'di ba may orasan? May oras pa para magtrabaho, may oras para magpahinga, may oras para magmuni-muni. Kaya wag mong ubusin yung oras sa walang kwentang bagay. Gamitin mo ang oras sa dekalidad na sitwasyon. Kasi kapag masyado kang isolated, kapag masyado kang nakafocus sa negative or nakafocus doon sa mga problema mo, wala kang panahon or walang space para pumasok yung solution sa buhay mo. At isa pa doon sa gusto mo, kailangan mo i-consider, kung ito is done naturally, it takes time. Pero kung ito'y gawa ng tao, blink of an eye lang, wala agad yan. So, ibig sabihin, kung ito'y usaping pag-iibigan, posible na mawala sa'yo ang mahal mo dahil sa gayuma, dahil sa love spell. At, posible din kung ito'y inggitan sa negosyo, malugi ka. No? Kung meron ka namang pinapautang, tapos hindi ka binayaran, siningil mo, nagalit, at pinabarang ka, yun na. Ang katapusan. O, di ba? So, ang daming factors talaga na you have to consider it within yourself. And again, uulitin ko, the first Tuesday is number 1. So, ibig sabihin, kapag pinaritual ka, number 1 ka na matatamaan at hindi ka makakaiwas. Tandaan nyo, karmic cycle tayo at naglabas pa ng second moon. Matindi yan. Okay? So, walang patumpik-tumpik pa. Kung gusto nyo magpa-cleansing, gusto nyo magpa-ritual, gusto nyo magpa-reading, gawin nyo bago lumagpas yung alas 12 mamayang hating gabi, which is the first Tuesday of October at 1 pa talaga. Okay? So, maraming salamat po sa lahat-lahat. Good noon.